Malamang inutusan ni Sara na magsalita si Amy. Matindi kasi yung pasabog ni Ramil Madriaga, mga kababayan. Kaya masyadong natataranta. So ang dapat gawin ni Amy, magiging witness si Ramil Madriaga. Gusto niya, gisahin niya si Madriaga. Kaya lang, kwan siya, hindi man siya prosecutor, kundi judge siya, sitting as judge bilang senador. Hindi man niya mako-cross-examine. Di sabihan niya yung mga kaalyado niyang abogado, yung team ng mga abogado ni Sara Duterte, yung legal counsel, nag-isahin si Madriaga para lumabas yung totoo. Di ba? Kasi sigurado na, mga kababayan, na si Madriaga magiging witness. Kaya lang, irrelevant yon sa Senate trial. Yung issue ng term sharing na binulgar ni Madriaga, hindi man yon konektado. Wala yon sa usapan sa articles of impeachment. Irrelevant. Biglang nagpa-press con si Amy Marcos. Mga kababayan, reaction sa naging expose ni Madriaga, pakinggan po natin. Naku, talaga naman. Babalik ta rin niya lahat yan. So you're appealing to PBBM na sana kung hindi siya nasa likod nito, itama niya yung kasinungalingan na yun ni Madriaga? Oo, kasi magkasama kami. Alam niya yung totoo. Are you expecting him to say something about that? No? Sana. Ma'am, doon sa FB mo recently, parang sabi mo may mga nananawagan sa iyo na sana ilabas yung medical bulletin o tunay na kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Pero after that, parang the same day yata, nagpakita si Presidente, nag-jogging, nag-jumping jack, and then challenge pa niya yung mga tao na nagsasabing may sakit siya na sumama sa kanyang mag-gym at magbuhat. Hindi kami nagkikita, tama yon. Kaya ang dami nangungulit sa akin. Oy, pagtapat na ninyo yung nangyayari kay Presidente. Sabi ko, sa kasamaan pala, hindi naman kami nagkikita. Mukhang isang taon niya. Kaya hindi ko masasabi. At wala naman doktor na humaharap at nagtatapat ng medical bulletin. Ang alam ko, yung alam din ninyo. Pero kung gumagaling na siya, magpapasalamat ako. So doon sa nakita mo, mukhang okay na siya. Ma'am, sa tingin niyo, convincing? Hindi ko alam. Kasi puros video lang katulad ninyo ang napapanood ko. Parang sinungaling to. Para kumustahin siya. Hindi nagsasabi ng totoo po si Amy Marcos. Ginagamit ni Sara. Okay daw. Yes po. Yun lang pong sinabi ni Madriaga na yung about term sharing. Alam po sa tingin niyo motive, bakit niya i-float itong idea na... Hindi ko alam. Wala ngang sense eh. Talagang kabulastugan eh. Bakit magte-term sharing samantalang nagmamakaawa na kami na si Sara magpresidente? Makikishare pa ba naman yun? Anong kalokohan yan? At tulad ng sinabi mo, anong pakay nun? Anong purpose? For what ang term sharing? Ang ini-imply ba niya na nanggugulo ang mga Duterte kasi hindi na isatupad yung term sharing agreement? Yung ba ang implication? Hindi ko alam. It's all speculation on my part. I have no clue. I don't know the guy. Huhi na huhi ako dyan. Ma'am, with the questionable statements of Madriaga, do you think dapat i-strike off muna sa records yung mga statements niya and check muna yung credibility niya? Kasi nabanggit niya na nakakahiya naman kung ito yung testigo na iyaharap sa Senado. Matagal ako sa Congress at alam ko maraming magaling dyan. Sila nang bahala kung anong gagawin. Pero tulad ni Tanya Gaisano Lee na painter, na pinabulaan din yung tungkol sa painting, na hindi siya scholar na taga Laguna, kundi isang tumataginting na Gaisano pa,
talagang maraming hindi totoo. Nag-statement din si VP Sara tungkol sa bar exam niya. So, ako, Natataranta sila po. nagdadagdag lang ako ng alam ko. Kung anong gagawin ng Kongreso, nasa sa kanila yan. Saan yung ginagawa po ba ngayon ng HOR dito sa impeachment proceedings? Sa tingin niyo po ba dapat dito sa Senate ginagawa yun? Kasi may presentation of evidences na po and witnesses sa HOR ngayon po eh. Hindi ko alam, may nagsasabi na parang mini trial. Pero Congress has its own rules, may sarili silang patakaran, may sarili silang pinatutunguhan. So ma'am, kapag umakyat dito sa Senate yung impeachment case against VP Sara, pagdating sa punto na yun, i-confront nyo si Madriaga? Hindi ko masasabi yun kasi talagang hindi ko pa rin masalat kung paano yung connection sa impeachment nito eh. Ma'am, dun sa huling part nung ano nyo kanina, may challenge kayo or appeal kay BBM to speak up, to tell the truth po. Ano po yung particular po dun sa, yung negotiations po na i-kontra nyo, ibabangga kay dun sa statement ni Madriaga? Sinabi ko na di ba, yung term sharing, yung November 21, yung mga kinumbinsi, natatakbo. Wala namang kinalaman si PRRD doon. Yung ano ma'am, parang sinabi nyo rin kanina, nag-issue na rin ng statement si BBM na dinideny niya na yung term sharing po dun kanina. Yun ang statement ng 2021. 2021 po. Yan, nasa dyaryo. Oo. Yan po. Ang media rin naman ang naglabas. Yun nga, yun lang naman. Ma'am, during the negotiation po, hindi parang si Pangulong Digong blindsided po ba siya? And si BBM Wala all kaming, the way alam niya. wala kaming negotiation kay PRRD. Tabulagta na lang yung matanda. Kasalanan namin yun, totoo. Wala siyang kaalam-alam. May info ko ba kung sinong handler niya? Ni Madriaga? Handler nino, Ni Madriaga. malay ko. Maen pa. Pakialam ko. Pero the mere fact na aminado siya na kaya niya ginawa ito, nagalit siya dahil kinasuhan siya ng kidnapping ni Ay, wala rin akong pakialam sa Attorney angst niya. Roque din para masama ang loob niya dahil mas Ay, pinaburan si Roque. Mukhang marami siyang problema. So may motibo siya, ma'am. Ba't niya Hindi ko ginawa? alam, marami siyang problema. Hindi ko alam. Hindi ko siya kilala. Ang alam ko lang, yung katotohanan ng mga pangyayari noong 2021 na walang kinalaman sa kasinungalingan niya kahapon. Ma'am, other matters po sa Yep. akin. Are you satisfied by yung naging actions ng Department of Energy after the protect hearing last Monday? And after mo sila i-call out dun sa mga specific issues na ni-raise? Hindi, meron kasi nagreklamo sa akin, hindi daw mapirmahan yung kanyang kontrata ba yun o approval sa additional energy something, di ko naman masyadong maintindihan. Mabilis lang. Sabi, ma'am, 2 araw lang silang pumapasok dyan sa PNOC at DOE. Hindi ka makapagpapirma. Sabi ko, ganun ba? Sure ka? Sila pa yung lead agency, sila pa yung 2 araw. Nagulat ako. Nung chinek ko, talagang may department order. Naloka naman ako doon. Sabi ko, ba't ganun? Sabi nila, work from home. Pero yung buong gobyerno, 4 days lang. Kasi yun ang utos ng OP Di syempre susunod sa Pangulo. Pagkatapos yung private sector nga, ngarag na ngarag. Kaya 5 days pa rin. Hindi nga nagbawas yung private sector halos Kaya nagulat ako yung lead agency, ba't ganun? Sabihin ng work from home. Yung pagpapapirma ng kontrata, yung mga approval, hindi naman pwedeng by remote yung mga ganyan. Do you also accept yung reasons naman na executive kung bakit yung emergency powers, ang grinant lang na excise tax relief ay sa LPG at kerosene, yung diesel at yung gasoline, which is yung mas kailangan ng mas marami, hindi sinama? Pikon na ako kasi minadali kami ng bonggang-bongga dito. Hindi man kami hinayaan magdebate ng sapat.
Kasi ako, nung una, nung pinagpipilitan niyang excise tax ng emergency, pinapaliwanag ko at nais ko sana magkipagdebate na yung excise tax, magbe-benepisyo dyan yung mga dambuhalang oil companies. Hindi naman dadagundong yan sa mga customer. Kaya sinasabi ko na baka hindi yan ang tama. Tapos wala pang income, walang revenue, walang koleksyon ng gobyerno para ipamahagi on a targeted and focused basis sa mga talagang hirap na sektor. Kaya wala, no opportunity to debate. O sige, adi umalis na ako noon at sabi nila, pinasa na daw yun sa excise tax. O di sige. At sabi ko, aralin ninyo sana yung VAT. Sabi na, napakahirap niyan, may input-output. Mahirap nga, pero kayang gawin. At point of sale yan, ramdam kagad yung 6 pesos, 7 pesos kung ano maibabawas. Ramdam kagad sa gas station. Walang nakikinig eh. Sabi nila, basta kailangan, emergency. O sige, alis na lang ako para wala nang ingay. Pag labas naman ng order, katagal-tagal. Gano'n ba katagal? 3 linggo? Ang tagal na. 1 buwan na halos eh. Oo, 1 buwan na. Anong klaseng emergency yung inupuan ng 1 month? Tapos paglabas, lusaw na lusaw. Ano ba naman yung mga kerosene and LPG na yan? Ang kailangan talaga, dumaan na at lumipas ang anihan. Wala. So putulin na muna natin yon mga kababayan kasi walang relevance doon sa naging expose ni Madriaga. Yung unang part ng kanyang sinabi at opening statement po, reaction ni Amy Marcos, ito po siya. Sa naging affidavit ni Madriaga tungkol doon sa term sharing na binulgar, nasabi itinulak mga kababayan ni Digong. Ayan pakinggan natin yung opening statement ni Amy Marcos. Salamat na narito kayong lahat. Alam ko na recess tayo at hindi tayo araw-araw pinapapasok ngayon. Pero hindi naman 2 days a week. So simulan na natin. Huyu, Madriaga. Sinungaling ka, Madriaga. Naku, hindi ko mabuo yung pangalan nito. At ang lahat ng gustong marinig at pakinabangan ng mga kasinungalingan mo ay may naghihintay na kwarto sa impyerno. Ako, bilang senador at kapatid ni Bonget, 10 ng mga tunay na nakakaalam ng pangyayari ay may moral na pananagutan na pabulaan at itama ang nakakasukang kasinungalingan ni Madriaga. Inuulit ko, sinungaling ka, Madriaga, at hindi ako papayag na gamitin mo at ng mga kasamahan mo ang oras, ang espasyo, ang dignidad ng kahit na anong opisina o sangay ng gobyerno. Isasalaysay ko ang mga pangyayari noong 2021, ang tunay na pagbuo ng unity team. Maraming nagtatanong, maraming naghahaka-haka. Higit sa lahat, may nagsisinungaling dyan sa Kongreso. So unang-una, no such thing as yung mga term, ano ba yan? Paghahati ng term, ano ba yun? Sinabi na meron daw alyansa and magte-term sharing. Nako, talaga naman kasinungalingan yan. Okay, na next slide na tayo. Ang unang pagtitipon at pag-uusap tungkol sa Vice Presidency noong May 29, 2 days before the birthday of our VP then. Nag-lunch date kami sa Primus Bistro sa Davao. Naalala ko pa kasi bago eh. Tapos, first time na nag-usap ng matagal-tagal si Bongbong at si Inday Sara. Tapos nag-greet kami at syempre nagpahaging kami na kung maari si Bongbong na ang maging VP ni Inday Sara. Kasi alam naman natin na mamayagpag sa lahat ng survey si VP noon, Mayor Inday siya, bilang presidential bet. Ika nga, walk over sana. Kasi nakaupo pa yung tatay niya at napaka-popular niya mismo. Ngunit nung August 5, maaalala ninyo, sinabi ng PDP Laban, ine-endorso si Bongo
and Rodrigo Duterte as VP. Yun ang official statement. Pero ang walang hiyang Madriaga na yan, ang sabi a few months before November 21, nakumbinsi ni Bongbong si PRRD na si Inday ang maging VP sa kanya. Hindi ko talaga maintindihan ang pinagsasabi niyan. Maliwanag na ang PDP may sariling lakad, may sariling mga kandidato, hinding-hindi si Bongbong. Nag-umpisa kami mag-usap-usap sa isang GC noong September 7. Nag-uusap na kami, pero nag-decide ako, mag-GC na tayo. At sa awa ng Diyos, kahapon, sa yamot ko, sa inis ko, dyan, sa sinungaling na yan, na hanap ko ang aking lumang cellphone, andito. At as usual, Samsung na may note, at nakita ko yung aming pagte-text. Yan, nabuo ang isang grupo kasama ng ilang kamag-anak, na kamag-anak rin ni Inday, kamag-anak rin namin. Makikita nyo, September 8, dineklara na Go Duterte na ang standard bearer. Walang Bongbong, walang Sara. Ang sinungaling talaga. Pagkatapos, September 10, sabi nga, duda na si Presidente o si Sara ay tatakbo. Sinabi ni Mayora noon na silang mag-ama may deal. Isa lang ang tatakbo sa kanila sa national. Hindi ko maintindihan ang mga claim nitong taong ito. Tapos, in-endorse, September 19, magulo. Magulo talagang panahon na yun eh. Si Pacquiao naman ang in-endorso. September 28, nag-usap-usap kami sa bahay. Andyan si Bongbong, yung kamag-anak namin, si Mike Acevedo Lopez, kamag-anak namin ng mga Duterte. Hindi ko maintindihan, may lola yung nanay ko na lola rin ni PRRD. Ang sabi, Bongbong will file. Ako to, text ko to, nakita ko eh. He will file October 6 as instructed. Pero sana somebody will file as his VP. Kasi nakakatawa naman, walang katandem. Yun ang pinapaliwanag ko kay VP Sara Mayora noon. Still hoping you will run and he will slide down to VP ASAP. Ewan, ganon. Ngayon, ang sagot naman ni VP, tulad ng sinabi niya sa media, naku, ang usapan namin ni PRRD, VP na siya sa PDP. Ako, mayor na. At yun nga ang nangyari. The same day, VP Sara, then mayor, filed her COC as Davao Mayor. Diba, nangyari yon. Pagkatapos, eto, October 6, si Bongbong nag-file candidacy for president at ang maliwanag, mag-isa lang siya. Kasi eto nga, inaasam-asam namin na si Mayora pa rin ang kanyang katandem. Pero itong Madriaga dyan sa Congress, sabi niya na si PRRD daw, sinabi sa kanya noong November 21 na si BBM tatakbo at si Sara ang VP. Anong kasinungalingan niyan? October 6 pa lang nag-file na si Bongbong na mag-isa. Kaya magtataka ka talaga. Maalala po ninyo na nung pagkatapos nun, ayan na yung kay Bato. Maalala ninyo, bigla ang pinatakbo si Bato at para siyang seat warmer lang. At ang inaakala ng tao si Bongo at saka si Presidente Duterte ang kanyang VP. Huwag nilang ginugulo ang kwento. Talaga naman, maliwanag to. Hindi ko maalala ito pagkat hindi ako sang-ayon. Ang nangyari sa October, pag-file ni Bongbong, pinatawag siya ng PDP sa palasyo. Yun ang totoo. Hindi yung sinasabi ni Madriaga na kaming magkapatid, pumunta kay PRRD para mag-term sharing deal. Walang ganon, walang alam si PRRD, kasinungalingan yun. Ang nangyari, nung nag-file si Bongbong, tinanong siya ni PRRD, tatakbo ka ba? Tapos sabi niya, oo, nag-file na po. Nandun yung PDP, si Alcusi, si Bongo, si Medjaldea yata. Wala ako
Kasi ayokong pumunta si Bongbong. Sabi ko sa kanya, hoy, wag kang pupunta dyan. Sabi niya, nakakahiya naman ang nagpapatawag sa Pangulo. Sabi ko, kukuyugin ka lang ng PDP, pipilitin kayo. Huwag ka nang pumunta. Tapos, napakiusapan yata at pumunta siya nung una. Second time, pumunta rin siya. Pinatawag na naman siya kung talagang ayaw niya. Dalawa lang option. Manatili siyang presidente, pero ang kanyang vice president si Bongo, ang buong cabinet hawak ni Bongo. Parang ganun yung kwento. Hindi ko maalala kasi yun nga, hindi naman ako sang-ayon doon sa pagpunta niya. Tapos, yung isang option, Bongo for president, si Bongbong na lang ang vice. Parang ganun ang pinag-uusapan ng PDP. Si presidente, tinatanong ko si Bongbong, anong sabi naman ni PRRD? Sabi niya, wala naman sinasabi masyado, sinabihan na lang akong good luck kung tatakbo ka. Parang ganun. Sabi ko, umuo ka ba o hindi? Sabi niya, ano pang gagawin ko? Di umuo ka. Wala naman siyang imik. Later on, ang pagkasabi ng mga PDP, parang nagkasundo na daw sila ni Bongbong at na-onse raw sila. Pero wala ako doon. Kwinento lang ni Bongbong, pagkatapos ng meeting niya, pumunta sa bahay namin. Ngayon, tuloy-tuloy, pursigido pa rin ako na si VP Sara ang maging katandem ni Bongbong. Kinukulit ko siya. Tapos, nung bandang October 27, kasi nga nabalitaan na pinapatawag ng PDP si Bongbong, nagtatanong, sure ka ba na atras si BBM sa PDP talks? Ayan, andito sa telepono ko. Andyan, nakikita ba? Ayan. Oo nga, grabe sa media. Hindi ko naman iniinsulto yung PDP, pero tapos na yung mga salita-salitang ganyan. Tapos, ang sabi ni Mayora noon, duda ko, mahina akong vice president. Sabi ko, mahina kang vice president kasi gusto naming lahat president ka. Magpa-survey ka. Kaya, nahanap ko nga, andito pa, pinaprint ko ulit yung mga survey. Nagpagawa pa siya ng survey. Hirap na hirap nga kami magpa-survey pagkat eto nga, talagang undas nun eh. All Saints Day noon, ang hirap maghagilap ng tao, pero kahit papano nakapag-produce kami ng survey at nag-presentation noong November 3 na tama nga ang kutob niya, mahina siya bilang vice-presidente kesa sa presidente. Kasi na-disappoint yung mga Sara All. Alam naman natin yon. Pero sabi ko, malakas ka pa rin. Walang tatalo sa'yo. At yun, panay ang usap namin kung anong gagawin, kung anong dapat. At walang kinalaman to sa PDP at PRRD. May kanya-kanyang landas to eh. Talagang magulo nun eh. Makita ninyo, November 9, si Mayora nag-withdraw from the mayoralty race, Baste replaced her. So hindi ko alam yung mga November 21 ng Madriaga na yan. Pagkatapos noon, makita ninyo ang ating vice-presidente nag-resign sa Hugpong. Ayun, November 10 din yan. Tapos, noong November 11, sa isang kasal ng anak ni Senator Revilla, si Inday Sara sumali sa Lakas CMD para meron na siyang national party. Naghahanda na siya. Ayun. Pagkatapos niyan, nag-happy birthday na naman siya sa GC, ano? Happy birthday, Senator Amy. Many, many happy returns. Tapos, tinatanong ako sa telepono, ano naman ang birthday wish mo? Sabi ko, birthday wish ko, same as last year, Inday for President. So, hanggang sa dulo talaga, pinagpipilitan namin na siya talaga. Ayun. Tapos, November 12, ang liwanag naman ng statement ng aking kapatid, no to possible term sharing. Kaya tumigil ang mga nagchichismis ng kalokohan. Bakit magti-term sharing? Pinipilit nga namin na yung buong term, ang pagiging Pangulo, para kay Inday. Makikihati pa siya. Saan naman kalokohan ng galing yon? This is not a good formula for stability. Tama yon.
And the reason why 6 years is there is for the policies of government to continue. Ayan na, continue. And if we change government, magkakagulo. Ayan. Yan ang statement ni Bongbong November 12. So, hindi ko maintindihan sa nagmula yan term sharing na kabulastugan na yan. November 13 pa, Go takes over as PDP laban presidential candidate. Talagang walang kinalaman sa PDP, walang alam ang dating Pangulo. Ayan, November 14, very publicly, pikon na pikon si Presidente at hindi niya alam ang pangyayari. Kasalanan po namin yun. Sara did not consult him on her 2022 plans. Sasabihin ko ang rason, di ako makasuporta. Ayan, binabanatan na naman niya. Kita naman natin November 14 na yan. Ewan ko kung saan yung kasunduan na pinagsasabi na kinumbinsi ni Bongbong o kinumbinsi si Bongbong, pati yung sinungaling, nagkabulbul na. I'm sure yung pagtakbo, desisyon ni na Bongbong, totoo naman, ang kulit-kulit kaya namin. Tapos, November 16, sabi ni Nograles, wala nang Duterte go. November 16 din, talagang nag-iisip na kami ng kampanya kasi pumila na eh. So doon sa group chat, makikita ninyo, I like unity, power tandem yan. Sabi ko, uniteam. Tapos sabi, only team. Okay, ilabas ko na to. Uniteam na tayo. At doon nagmula yung Uniteam, November 16. Okay? So, hindi ko maintindihan yung November 21, nangangampanya na by November 21. Nako. Pero, hindi pa rin napapawi ang galit ni PRRD, November 18, bumabanat pa rin kay Bongbong. Asan ang pagkakasundo dyan? Tapos tuloy-tuloy na po, November 21, nasa Davao, nasa Mindanao, November 25, tuloy-tuloy na yung mga partido na sumapi. At finally, matagal to December 14, tsaka lang nag-withdraw at umatras si Bongo bilang presidente. Kaya gusto ko lang itweet itong mga kabuktutan na mga ito. At sasabihin ko lang na pawang kasinungalingan ang pinagbibitaw ng Madriagang yan. Kung meron mang itinuro ang kasaysayan sa isang Marcos katulad ko, yun ay maging tapat sa bayan at sa iyong prinsipyo. Hindi nila kayang sirain si Inday dahil hindi siya gumawa ng ikasisira ng kanyang pangalan. Kaya gagamit sila ng taong wasak na ang pagkatao para subukan wasakin din ang vice-presidente. Oo, inaamin ko, ginamit ako at naging kasangkapan ng isang gobyernong taliwas ang pamumuno sa uri ng serbisyong bayang iminulat sa akin ng aking ama. Ito ang gobyernong nangako na pagpapatuloy ng nasimula ni PRRD, ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ngunit, naging simula ng pagbagsak ng ating bansa. Kahit kailan, hindi ko kinonsinti at wala akong balak konsintihin ang kapatid ko. At kahit kailan, hindi rin naman ako tatahimik. Hindi ko hahayaang harap-harapan magsinungaling ang isang tao para matupad ang ambisyon ng iilan at tuluyang mailibing ang ating bayan. Sa korupsyon, sa kasakiman, sa walang saysay na pamumulitika kahit ngayon sa harap ng malupit na krisis. Bongbong, Pangulong Marcos, alam mo ang katotohanan. Andun ka, magkasama tayo. Kung hindi mo ito ipinag-uutos, walang dahilan para hindi mo itama ang kasinungalingan na ito. Huwag mong konsintihin ang mga politikong ginagamit ang sinungaling na si Madriaga. Yun lang po. Malamang inutusan ni Sara na magsalita si Jaime.
Matindi kasi yung pasabog ni Ramil Madriaga, mga kababayan. Kaya masyadong natataranta. So ang dapat gawin ni Amy, magiging witness si Ramil Madriaga. Gusto niya, di gisahin niya si Madriaga. Kaya lang, kwan siya, hindi man siya prosecutor, kundi judge siya, sitting as judge bilang senador. Hindi man niya makokross-examine. Di sabihan niya yung mga kaalyado niyang abogado, yung team ng mga abogado ni Sara Duterte, yung legal counsel, nag-isahin si Madriaga para lumabas yung totoo. Di ba? Kasi sigurado na, mga kababayan, na si Madriaga magiging witness. Kaya lang, irrelevant yon sa Senate trial. Yung issue ng term sharing na binulgar ni Madriaga, hindi man yon konektado. Wala yon sa usapan sa articles of impeachment. Irrelevant. Di ba, mga kababayan? Grabe yung pagkataranta ng kampo ni Sara Duterte. Isintro na lang kasi ninyo doon sa articles of impeachment. At si Sara mismo dapat humarap sa hearing para siya mismo yung magsabi. Ayaw man niyang humarap. Ngayon, ito yung challenge natin kay Amy Marcos. Ba't hindi mo sabihin yan sa harap ng mga congressmen? Sa susunod na hearing, mag-request ka as a resource person, magpaimbita ka. Hindi ka man kasi pwedeng isumpena. Di ba? So magpaimbita ka, sabihin mo, gusto mong magsalita kasi nabanggit ang iyong pangalan doon sa testimony, sa affidavit ni Madriaga, di para ma-cross-examine. O, di ba? Kaysa nagpa-press con ka, tulad ni Sara Duterte, mahilig magpa-press con, hindi natatanong ng maayos. Di ba? I-confront mo si Ramil Madriaga sa Congress. Pwede naman siguro pagbigyan. Tama? O ngayon, mga kababayan, nagsalita na rin, nagpalabas ng statement si Sara Duterte tungkol sa sinabi ni Madriaga na pasang-awa siya sa College of Law at saka bully. Ito yung statement ni Sara Duterte. Basahin natin. Mga kababayan, of all the lies thrown during the Committee on Justice mini-trial, tinawag niya mini-trial talaga, on April 14, the one I personally take issue with is the claim made by a bar flanker and kidnapping suspect that I needed someone to help me get through law school. I completed my studies on my own terms. I placed a higher premium on living a well-rounded life rather than pursuing academic excellence. I never asked any professor for special accommodation for my grades because the bare minimum was easy enough to meet. I was never the subject of any complaint for rudeness or violence against other students at SSC, our College of Law. I graduated in May 2005 and took the bar exam in September of the same year, something that had not been done before at SSC, our College of Law, until my time. The exam that year was relatively difficult. I passed the bar on my first attempt with a general weighted average of 80, 5 points above the minimum. Madriaga and his cohorts in the House of Representatives do not come close to my capacity to achieve results with very little effort because they cannot even weave a believable lie, much less follow the rule of law. Mga kababayan, this mini-trial in the Committee on Justice is true to form for some of its members. Abuse and corruption appear to be the only things
they are capable of. Let us remember that the first impeachment case itself was marred by allegations of bribery involving members of the HOR, and the second impeachment is no better. The failure of the administration to provide relief in this crisis is not due to a lack of resources, but because public funds are being used for political maneuvering to avoid accountability for the most corrupt budget in our country's history. Thank you. Sara C. Duterte, Vice President of the Philippines, April 15, 2026. Pumunta ka kasi doon, iniintay ka eh. Pati yung mga abogado mo, ang dami mong mga abogado. Harapin mo kasi, i-confront mo yung witness. Ang problema kasi, press release kayo ng press release, press con, tulad niyang ginawa ni Amy Marcos. Binibigyan kayo ng due process, ayaw man ninyong harapin. Siyempre, sinong maniniwala sa kwento ninyo? Gawin ninyo, i-confront ninyo si Ramil Madriaga sa kanyang sinasabi ninyong kasinungalingan. Ganon din si Amy Marcos. Yun ang dapat, hindi yung press con lang. Tama pa mga kababayan?